Alright, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga nandito right now. Ayan, so welcome po sa ating event for today, which is Why Pursue Digital Business, Turning Ambitions into Achievements, Engineer Edition. Alright? So sa lahat po ng mga nandito right now, so patype naman kung nasaang bansa ka ngayon or kung nasaan ka right now. Okay, para ma-shout out po natin. Alright? Ayan, so I know for sure na marami tayong mga business partners po dito, okay? From Middle East, from first world country. Ayan, so patype naman ako dyan kung nasaang bansa kayo para po ma-shoutout natin. And sa lahat po ng mga nandito right now, syempre, bago ang lahat, magpapakilala po muna ako sa inyong lahat. I'm Coach Krisa. I'm your host for today. Ayan, so marami na nagtatype. Ayan, so from France, si Sir Antonio. Okay, ayan. So, hello, hello po sa inyo dyan. Ayan, so marami pa from Dubai, from Japan. Ayan, so hello po sa inyong lahat na mga nandito right now. And I know for sure na excited na ang lahat, okay? Para makapag-start na tayo sa event natin for today. And bago po ang lahat, maganda, di ba, na naka-open cam tayong lahat, okay? Para nakikita niyo din po kami. Nakikita din namin kayo, okay, ng mga speakers natin at the same time mas maganda po na naka-headset kayo or naka-headphone. Okay, para mas naririnig at naintindihan nyo lahat po ng sinasabi namin sa inyo. Alright? So again, sa lahat ng mga nandito ngayon, di ba, bago ko ipakilala yung guest sharer natin, i-type mo dyan, I'm excited. Okay? Ayan. So, kung excited ka na ipakilala ko yung first sharer natin for today, i-type mo dyan, I'm excited. Ayan, excited na si Margie from Japan. Ayan, so shout out po sa'yo sa Japan. Kay Ate Heidi. Ayan, so excited na ang lahat. Okay? Hindi ko na din papatagalin. Ipapakilala ko na yung first sharer natin for today. Okay? Siyempre, mag-share lang din naman po siya, okay, ng humble beginnings niya at the same time, yung success journey niya dito sa digital biz community natin. Okay? He is a engineer by profession. Okay? Isa din po siya sa travel qualifier, star achiever, gold executive, and millionaires club member. Let's all welcome mentor John Paul Campo. Let's do this! Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Yes, hello everyone. Thank you so much sa napakagandang host po natin sa pag-introduce po sa akin. And hello po sa lahat sa mga nandito po sa Zoom event natin right now. So, it's a may privilege po na mag-share po sa inyo dito sa community po natin. And syempre, thankful po ako sa ating mga mentors po dito sa digital business po natin. Which is si Mentor Jessica May Peralta Rosal and of course, Mentor Jerwin Hope Peralta Rizal po, 'di ba? So thank you so much po sa privilege po na binigyan niyo po sa akin. And andito po ako para i-share po yung naging journey ko po, 'di ba? Kung paano po tayo from how, 'di ba? To wow. Ayan. So 'di ba? For sure katulad din po kita, 'di ba, na isa sa mga nag-how right now and isa ka po sa nandito sa Zoom right now. Napakaswerte po natin. Kaya ngayon pa lang po, so if naririnig po pala ako loud and clear, patype naman po ako ng blessings, ayan, kasi umuulan po ng blessings right now. And kailangan naka-smile ka po kasi isa ka po sa sasalo po ng mga blessings niyan, di ba? Dito po sa community natin. So, ayan, para tuloy-tuloy po tayo. So, para mas makilala niyo rin po ako kung sino po ba tong taong nagsasalita sa harap niyo. So, mag-share lang po ako ng slides po, di ba? Para ma-share ko po yung journey ko po dito sa community po natin. Ayan, so tama po ang host po natin. I'm an engineer by profession. For 7 years po ako nag-work. Ayan, so I'm very passionate po, very hardworking yung pag-work ko po talaga. And talagang dyan na po talaga yung isip ko na ito na yung magiging lifetime career ko. Sabi ko, dito ko na matutupad yung mga pangarap ko, yung gusto ko sa buhay, dito na makukuha. And yun po, di ba? Actually, nung first company, medyo ano po, syempre since baguhan po tayo sa trabaho, kaya kumbaga nag-earn muna po tayo ng experience. But right now, nung nagkaroon po ng opportunity, nag-career advance po tayo, so nag-shift po ako ng another career. Kumbaga, yung nakikita niyo po sa
right side, yun po yung sa about sa broadcast and telco. So kumbaga diyan po mas ako na nanggigil po talaga na masipagan pa. 'Di ba? And then nagpalit po ako ng career, kumbaga ng ibang field po. Ito naman po yung more on sa ano sa mga security systems, sa mga ano po sa mga airports, sa mga nuclear power plants. So kumbaga in short po yung work experience ko sobrang nag-enjoy po ako. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na 7 years na pala ako na nagtatrabaho na yun pa rin po yung naging ano ko, routine, di ba? Trabaho, uwi, tulog, kain, di ba? Tapos gising ulit. And kung sa field po is experience napakaganda, pero in terms of financially na freedom, gano'n, hindi ko po siya na-achieve. Until anong nagkaroon po ng pandemic, doon ko po na-realize, 'di ba, na hindi po lahat, 'di ba, pinalad. Buti nga po ako nung pandemic talaga, na stay pa rin po ako sa trabaho. So, pero ang ano ko lang po doon, yung sahod ko, nakalahati, tapos ang daming mga day off, di ba? Tama po ba? Na-experience po sa mga empleyado dito. So, in short po, medyo nag-struggle pa po tayo na ano. Kung 7 years na walang nangyari, tapos nagka-pandemic, basta lalong struggle. Mas lalong challenging, di ba? Ang daming talagang ano, struggle sa buhay noon. Hanggang nagpakita po sa akin ito pong opportunity natin, di ba? Sa online lang din po. Kaya napakaswerte po ng mga nandito right now na nakikinig, di ba? Napakaswerte po ng nag-imbita po sa inyo, di ba, na nagpasok po sa inyo dito. Kaya ngayon pa lang, ayan, kung pwede ka po mag-comment dyan, pasalamatan mo po yung taong nagpasok po sa inyo, di ba? Kahit minsan, mostly likely po, hindi po natin kakilala. Tama ba? Or personally kilala yung nagpasok po sa atin dito. Pero ano po yan? Yan po yung hulog ng anghel, di ba? Kasi from ako po na empleyado na nagbago po yung buhay ko, di ba? So fast forward po, nakita ko po yung opportunity, ginawa ko po siya for 6 months part-time, and then nung nakita ko po sobrang bilis po ng kitaan, kumbaga ang ganda ng sistema, ang ganda ng community po natin. That's the time na nag full-time po ako. Nagulat nga po lahat 7 years na empleyado ako, tapos engineer pa ako, tapos sinasabi nila, ba't ka magre-resign? Ganun. Sabi ko, for 7 years, wala nangyari. So, for sure, another 7 years na naman yan, walang mangyari. Di ba ba? So, relate po ba yung mga OFW din po dyan, di ba? Na how many years na po tayo nagtatrabaho? Kahit hindi po OFW, even kahit na mga employee po dito, di ba? Kahit na ilang taon na po tayo nagbabanat buto, hanggang ngayon wala pa rin nagbabago. Kaya para may magbago po, di ba sabi nga po nila, for things to change, you have to change. So, that's why na nakita ko yung opportunity, very lucrative, napakaganda po na compensation plan. That's why po, ginrab ko po siya. Ang maganda po dito, kahit part-time ko siyang ginagawa, nasusustain hanggang sa dumating sa point na nalalagpasan na po yung kinikita ko. So that's the time na nag-full-time na po ako. And doon na po nagtuloy-tuloy po yung naging resulta po natin. So going next po niyan, ito po yung mga naging, share ko lang po yung mga naging achievements ko po or naging resulta dito sa community natin. So from dating empleyado, ngayon po, negosyante na, di ba? So, kumbaga, yan po yung goal po natin. Itatawid po natin yung sarili po natin, tayong mga empleyado po, lalo na yung mga nagpa-part-time right now, sa magiging full-time po, di ba? Na magiging negosyante po. Kasi dulo naman po talaga, ang dulo po natin is maging negosyante, magnegosyo, di ba? Lalo na sa mga OFW. Kaya tayo nag-iipon or kaya po kayo nag-iipon abroad, di ba? Para, syempre, pag uwi, meron kayong negosyo. Ang maganda po dito, kahit na nasa abroad ka pa lang, pwede ka nang kumita. Kasi ang dami po namin mga natulungan ng mga OFWs abroad kahit nandun pa po sila. 'Di ba? And right now, they are doing it full-time and nagbago din po yung buhay nila. So, yan po yung sa mga results po natin. Actually, kumuha lang po ako ng pictures. So, madami po yan. Hindi lang po isang beses nag-cheque. I think mga 4 times or 5 times po ako nag-cheque. So, yan po, ibig sabihin, patunay po, di ba, na yung kinikita ko po sa empleyado dito sa ano po, negosyo po natin, 'di ba? Dito sa opportunity po at 80% po ng presenter po natin. Yan po yung nag-aantay po sa atin, which is the 6 figures income. Ibig sabihin, minimum 100,000 po yung pwede nating kitain dito. So kumbaga the moment na ginawa po itong community natin, expect, 'di ba? Yan po yung kumbaga pinaka minimum po natin na pwedeng kitain dito. 'Di ba na income po. Ang maganda pa po diyan, syempre because of the tinatawag po natin na VIP or yung tinatawag natin 31 account. So for sure, I explain po later yan, di ba? So yan po yung nagpabilis sa akin kung paano ko po na-achieve yung 6-figure income achiever. Nag-top 40 po tayo sa pinaka-mother team community po natin, which is the Project High, and so on and so forth. Siyempre, hindi lang po sa income. Kumbaga, meron din po sa mga achievements. So ito pong next na ipapakita ko.
ito po yung mga next naman po na nangyari sa akin. So, kung sa pagiging empleyado ko for 7 years, talagang todo kayod. Actually, wala po akong time talaga mag-leisure or magluho that time kasi sobrang workaholic talaga. Sobrang passionate ko po sa trabaho na to the point na talagang kahit nag-overtime, talagang willing po ako kasi ganun po ako nag-enjoy. Pero dun lang ako talaga namulat. Nung sabi ko, 7 years na pala ako ganun na walang nangyayari sa buhay ko, 'di ba? Pero dito po sa community po natin, 'di ba, na-experience po natin tong mga lifestyles. Example lang po itong local travel. Ayan, recently 2 years ago po, 'di ba, nagpunta po tayo diyan sa Bicol, nag-Coron Palawan po tayo. Ayan, experience nga po natin na witness, 'di ba, yung pag alboroto ng Mayong Bulkan, ayan, dito sa Bicol. Sobrang ganda po ng province po na yan. And of course, syempre sa Coron, sobrang ganda po ng um, sa ilalim ng dagat, 'di ba? Makikita mo po din mga corals, mga reefs, 'di ba? Sobrang ganda po. And nag-ATV din tayo and then nagpunta rin po tayo sa La Union, 'di ba? Nag-experience po tayo ng surfing. Actually, madami pa pong mga na-experience diyan, like nag-EK, nag-Enchanted Kingdom, and ang dami pong mga experience dito sa local po dito sa Pinas. And hindi lang po 'yan, syempre kung meron pong local, meron din pong international. Ayan. So, share ko lang din po yung naging lifestyle ko po dito sa international naman po, which is yung next po natin na ipapakita ko sa inyo. Dito naman po is experience ko po, di ba, na makapag-travel sa labas ng Pinas. O, di ba? Sino po ang pangarap po? So, for sure, yung OFW na experience na eh. Di ba? Pero hindi po para mag-enjoy, kundi para magtrabaho. So, ang goal po natin sa mga sa mga kababayan po natin, di ba? Ang goal po natin, makauwi po sa Pinas for good, sa mga umuwi po, aside po sa mga migrants na po dyan sa ibang bansa. Di ba? Ang goal po natin is magpunta po ng iba't ibang bansa para mag-enjoy. Ayan, isa na lang po dito yung Asian Cruise. Di ba? So, sino po yung nasa bucket list po yan, nasa pangarap po niyan? Ayan, kasama nga po natin yung ano po natin, mentor po natin, si Mentor Jessica Mirorsal, di ba? Mentor Jerwin, and of course, syempre, our gun mentor, si Mentor Joseph Lim. Kasama po natin dyan. Nag-enjoy, inikot po yung buong cruise, di ba? Kahit buong, ikutin mo yan siguro ng ilang, di mo maikot yan ng isang araw lang. Dahil isang sobrang laki po niyan, siguro kung alam niyo po yung Titanic, di ba? Siguro yung laki po nun, mga times 10 ang nilaki. Di ba? So kung nalalaki ka na sa Titanic, lakihan mo pa po doon. Ganun po kalaki. Yan po yung isang Royal Caribbean Cruise. 'Di ba? Very napakalaking cruise ship po niyan. Then napakaganda po ng naging lifestyle po namin diyan nila mentors, 'di ba? So nag-enjoy po kami and bago po kami umuwi sa Pinas, ayan, dumaan din po kami ng Singapore Universal Studios, 'di ba? So kung dito na-experience siya ng mag-Enchanted Kingdom sa Pinas, ayan, times 10 naman po yung ginanda diyan. Kumbaga times 10 po yung ni-level up. Aba, yung ano po niya, ni-experience po dyan. Kumbaga, andyan po yung mga rides, na-experience natin makikita ng mga tiba-tibang mga animals, 'di ba? Na doon mo lang makikita, 'di ba? Kung sa ano po, sa ano po tayo sa mga nakikita natin ng mga hayop dito sa Pinas, doon po iba-iba talaga yung mga animals po doon. And hindi lang po 'yan sa Asian Flow. So kumbaga hindi ko po hiniling 'yan pero 'di ba sabi nga po nila, ibibigay po yung deserve po sa atin. So kumbaga binigay po sa atin ng community na 'yan, 'di ba? Kaya napakaswerte po natin. Kaya napakaswerte niyo po na nandito po kayo sa community na experience po yung ganitong mga lifestyle, 'di ba? Na hindi lang po financially, kundi yung time freedom po talaga. And last ko lang next ko lang pong i-share is another gusto ko pong i-share is yung another international travel ko which is yung South Korea. Yan. So sino po dito nasa ano ngayon, South Korea? I think parang may narinig ako na nag-type ata na from Korea, o 'di ba? So yung iba po diyan, for sure, 'di ba? Diyan po talaga kayo or migrants or OFW po kayo diyan, 'di ba? Hindi ko po alam kung napuntahan niyo na po ito. Baka ilang years na po kayo up until now. Hindi pa po na-experience yung mapuntahan, 'di ba? Kung diyan na po kayo sa country na 'yan. Pero dito sabi ko nga po, because of this community, because of this digital business po na platform po natin, dito ko lang po na-experience yung ganyang lifestyle, itong ganitong travel, 'di ba? Imagine naging ano po tayo diyan. Naging OPA, OPA daw yung tawag. Naging OPA po tayo ng ilang araw. Actually, 1 week po kami dyan. So, lahat po napuntahan po namin. Even po yung pinakamagandang puntahan is yung Nami Island, di ba? Sinong familiar po dito sa Nami Island, di ba? Yung mga mahilig po sa mga K-drama. Ayan, ang ganda po talaga kasi iba't ibang mga kulay ng dahon po yung makikita niyo dyan, di ba?
Lalo na iba't ibang panahon din, iba-iba yung kulay. So yung naubutan po namin dyan, may kulay orange, may red, may green, may yellow, di ba? So imagine, di ba, sa Pinas po natin, dalawa lang yung kulay. It's either verde or yung lantana, yung brown. Yun lang yung nakikita natin. Dito po, hindi, iba-iba. Tsaka sobrang lamig po ng experience dyan because pinuntahan po natin yun is by autumn season. Di ba? Actually, kasama din po dyan sila, sila mentors, di ba? Na-experience mo natin. Actually, parang every international travel, magkakasama po kami. Kaya dapat po, sabay po tayo dito sa community po natin. May experience na makasama po yung mga mentors po natin. Kasi iba po yung feeling na nagta-travel ng solo, ng couple. Iba pa rin, iba din po yung nagta-travel ng may kasama kang community. Kasi isa po yung ano nyo, iniisip, isa yung goals nyo. Diba lahat po kayo, pangarap lahat ang pinag-uusapan, di ba? Kaya napakagaan, napakaganda po ng vibes at samahan kapag ganito pong community yung sasamahan mo po. Kumbaga, hindi lang po yun kasi anytime pwede ka naman pumunta ng South Korea kung tutusin, di ba? Basta may budget ka. Pero yung experience mo na may community ka, ibang-iba po yun. So, ano lang, pinicture ko lang, solo flight. Ayan, yung mga sample na pinuntahan po natin. So, syempre, hindi lang po yun. Ito po yung gusto ko rin i-share sa inyo. Ayan, actually malapit na rin naman po ako mag-end po. Ito po gusto ko pang i-share sa inyo. Ito po yung another achievements po natin na-experience ito sa community, which is syempre, yun pong aside sa naging Millionaires Club member po tayo, naging Gold Executive Prime ng company. Ibig sabihin po, second to the highest rank po ng company is na-achieve po natin. And ito po yung pinaka gusto ko pong i-highlight din po is yung na-achieve po natin yung first car po natin. Imagine po for 7 years. I never, talagang pinapangarap ko talaga. Actually, sabi ko nga sa sarili ko, pag 1 year ko sa employment ko kasi nga, engineer, di ba, maganda yung pangalan, tas career, pero hindi po pala ganun kadali. Di ba, pag nag-start ka, lalo na kapag tumagal ka na, kasi mas dumadami yung babayarin. Pero dito po, in just a matter of months na after po natin na 18 Millionaires Club member, after tinuloy-tuloy po yung negosyo, then ilang months lang po natin hinit po yung pag-hit ng first car natin. Ayan, imagine po na ni isang gulong nga po sa pagiging empleyado ko, hindi ko nailabas eh. 'Di ba? Kahit nga motor, hindi ko nga na-experience na maglabas ng ganun. Pero dito po sa community natin, 'di ba? Ganyan pong sasakyan ang ibinigay po sa akin. Isang Honda Civic Type R, inspired. And sobrang ganda po, sobrang angas din po, 'di ba? Mukhang ano po tayo diyan, artista ng pinicturean, 'di ba? So sobrang ano po, ganda kasi dito po hindi ka na mauulanan, hindi ka na maiinitan, pwede kang pumunta kung saan mo gusto, di ba? Unlike pag dati nung nag-empleyado po ako, commute talaga, MRT, jeep, bus. Talagang pagpunta ko doon, ang bango-bango ko, ang fresh ko, pagpunta ko sa office, ano na, para na akong mandirigma. Kailangan ko na magpalit ulit ng another set ng damit, di ba? Kasi sobrang siksikan pawis, di ba? Pero dito po, pagpunta mo sa pupuntahan mo, fresh ka. Pagpunta mo sa pinuntahan mo, fresh ka pa rin. Pag uwi mo, fresh ka pa din. Kasi nga, you have this your own private car, di ba? So lahat po tayo kailangan po 'yan. Hindi po 'yan luho kasi necessity na po actually right now ang sasakyan. Kaya very important po na kumbaga tayo po na goal din po natin 'yan, di ba? Maliban po sa magkaroon tayo ng financial freedom, kumita po tayo ng malaki dito. Syempre, goal din po natin yung mga gusto po natin, yung mga pangarap nga po na sinasabi natin. So boy, kaya kailangan po dito na ikaw po na nakikinig right now, na mag-start ka pa lang, kailangan ngayon pa lang lakihan mo na po yung pangarap mo. Sobrang lakihan mo kasi posible po lahat. Kasi hindi lang naman po ito eh. Kung baga isa lang po ako sa buhay na patunay na merong na-achieve po dito. Pero hindi lang po yan. Sobrang dami po sa mga mentors po natin na ang dami na pong mga resulta dito. So isa lang po ako sa natulungan na gusto ko lang din po kayong inspired. Di ba na ano po yung nag-aantay po sa atin. The moment na sinimulan mo to, ginawa mo to, sumabay ka sa community natin at tinuloy-tuloy mo po, di ba? And of course, last but not the least, di ba, gusto ko lang pong iwan lang po itong message sa inyo. Ayan, before tayo mag-proceed sa next ano po natin, program, di ba? So sabi ko dito, you are the driver of your own life, di ba? So kumbaga, ikaw may hawak ng buhay mo. Hindi po yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung kamag-anak mo, di ba? Wag po na, sabi ko, don't let anyone steal your seat. So kumbaga, kung ikaw po yung nag-drive, okay lang ba sa'yo na iba yung nagda-drive ng buhay mo or ng buhay ng mundo mo, 'di ba? So yes, I'm sure lahat mo tayo may
kumbaga may mahal tayo sa buhay. Pero dapat when it comes to decision making, commitment, kumbaga may sarili ka naman pong isip, di ba? And nasa tamang edad ka naman po. So kumbaga ito pong makikita po ninyo na opportunity natin. Kailangan maging open lang po tayo. And then kumbaga when it comes to decision making, dapat ikaw po yung mag-decide. Di ba? Lalo na ikaw po yung nakakita, ikaw yung nakarinig, di ba? Mahirap naman po ikaw nakita, ikaw yung nakarinig, di ba po yung mag-decide? Di ba? Kaya kailangan ikaw po yung mag-decide. So, kumbaga, be open. Kumbaga, sabi nga po, dapat yung parachute, di ba po, nag-work po siya kapag naka-open. Di ba? Nag-work lang yun pag open. Kaya be open lang po dito sa maririnig po natin sa next speaker. And syempre, ngayon pa lang pasalamatan mo. Kasi kung hindi po dahil sa sponsor ko, sa mentors ko po, sa community po na to, wala po ako right now. For sure, empleyado pa rin po ako. Baka ika-12 year ko na po na employment dito. Kaya po, napaka-swerte po natin. And congratulations po sa lahat ng mga nandito. Ngayon pa lang po, di ba, na mag-start pa lang po yung pinaka-program po natin. Pero sobrang excited po ako sa maririnig po natin. Kaya make sure sit back, relax, and syempre enjoy po natin yung event po natin right now. And yun lang naman po, hopefully, na-inspire ko po kayo, nakapagbigay po ako ng konting inspirasyon, and hopefully, di ba, you'll decide po, di ba, dito sa community po natin. So, yun lang naman. Thank you so much and God bless everyone. Ibabalik ko na po sa napakaganda nating host. Congratulations. God bless. Alright, ayan. So, thank you so much po, Mentor John Paul. Ayan, so, grabe yung inspiration na i-share niyo po sa amin right now. At the same time, di ba, I know sa lahat po ng mga nandito ngayon na inspired ka, di ba, nakita mo yung vision, saan ba papunta, yung opportunity na meron tayo. Okay, so sa lahat po ng mga nandito ngayon, please type naman dyan, I am inspired. Okay, para naman makita ko na lahat yung mga nandito ngayon nakikinig talaga. At the same time, again, thank you so much po, Mentor John po, sa pag-share po ng, syempre, ng future namin. Okay? At the same time, inspiration po sa lahat ng mga nandito ngayon. Okay? Ayan, so na-inspired na ang lahat. Okay? So ngayon naman po, okay, tatawagin ko na yung main speaker natin. Ano nga ba yung ginawa ni Mentor John Paul? Bakit niya nakuha yung ganong achievements niya? Okay? So ngayon naman, isi-share ng ating main speaker, okay, kung paano ka makakapag-start, bakit mo kailangan i-pursue yung ganitong online opportunity na meron tayo, itong Digital Biz Community, okay? So syempre, hindi ko na din po papatagalin kung kanina, okay? Yung guest sharer natin is engineer by profession. Ito naman po, na main speaker natin for today is a teacher, di ba, by profession, licensed professional teacher. And syempre, isa na din po, okay, isa na-create ng millionaire circle ng community natin. Syempre, hindi ko na din po papatagalin. Let's all welcome Mentor Irene Madrona. I believe we can be an army. We are the warriors who learn to love the pain. We come from different places, but have the same name. Cause we were born for this. We were born for this. Ayun, thank you so much po, di ba? Naantay natin yung music. Thank you so much po sa ating napakagandang host. Ayan, so bago ako mag-share ng screen, pa-type naman ng number 54 kung loud and clear po ako sa inyo lahat. Pa-type ng number 54, ayan. Ayan, thank you so much po sa mga nag-type. Ayan, kita po ba yung screen, yung slide ko, rather slide ko? Ayan, pa-type naman ulit, di ba? Check natin kung nakikita yung aking slide. Pa-type naman, ayun. Thank you so much, Margie from Japan. Ayun, so thank you so much po, di ba, sa nag-assist sa atin. Ayan, so una-una, ulitin ko po, thank you so much po sa ating napakagandang host, then sa ating napakalupit, di ba, na sharer, di ba, si Mentor John Paul Campos. Thank you so much, Mentor. Ayan, so kung narinig ako loud and clear, hello po sa ating 27,000, di ba, participants na naandito ngayon. Ayan, so guys, yan, nakikita ko kasi dito sa ating Zoom, marami pa pong naka-off cam, okay, mas maganda. Di ba, habang nag-attend po kayo ng Zoom, nakikinig po kayo sa amin, maganda naka-open cam kayo. Para yung magaganda at mga
mga pogi yung mukha, di ba? Napapakita natin sa ating Zoom. Ayun, yung mga nag-open cam na. Ayan, hello po sa inyong lahat. Ayan, and syempre, since super ganda po na ating Zoom event ngayon, mas maganda po, di ba, yung link na natin, ma-share po natin sa mga qualifiers, sa mga gusto po nating ma-share na opportunity. Kasi for sure, mas marami pa po kayo matututunan, di ba, sa ating event ngayon. Ayun. So, welcome po. Okay, welcome po sa ating Zoom event called Why Pursue Digital Business? Turning Ambitions into Achievement. Ito po, Engineers Edition. Ayan. So, syempre, ayan, ang ating speaker kanina ay sharer, si Mentor John Paul. And ako naman po, yung pinaka-main speaker. Okay, I am Coach Maria Irene Madrona. And the next slide natin, para mas makilala niyo pa po ako ng lubusan. Okay, lubusan. Okay, so I am Coach Maria Irene Madrona, a Millionaires Club member, Gold Executive, local and international travel qualifier, a hub owner, and top 16 ng Technocrat community. So yan po yung mga achievements ko. And syempre, bago po ako mag-proceed sa aking pinaka-main topic, okay, i-share ko lang din po sa inyo yung mabilis na nating background, diba? Konting background na meron ako bago pa ako ma-involve sa digital business. Okay? So, dati po akong teacher. Diba tama po yung ating napakagandang host, Coach Krisa. Dati po akong teacher kasi yun nga po, ang natapos ko pong course is education. So, after po na naganap po agad ako ng trabaho. Okay? So, same din po sa ating sharer. Siya dumating sa 7 years, di ba? Na-experience na 7 years na nagtatrabaho. Ako po, 4 years. Okay, biruin mo yun. 4 years po akong naging empleyado. Pero buti na lang, di ba? Na-meet ko tong digital opportunity, yung digital business natin. Kasi ito po talaga, yung, kumbaga, mas marami talagang binigay sa akin na blessing, maraming tulong, kumbaga, okay, maraming pagbabago sa buhay ko. And yung time po kasi na nagtatrabaho ako, legit po yung cycle na paulit-ulit, okay, gising, tatrabaho, pagod, uwi, 'di ba, sa bahay or kung sa apartment man. After nun, matutulog kinabukasan, same at same pa din po yung routine na ginagawa ko. So, sa 4 years na po yan, maga pa ako actually, medyo mahaba-haba na yan. Kasi yung iba, ano, 1 year, 2 years, di ba, nananawa na. Pero yung iba nga, dumarating sa point na ilang years na, ilang decade na, di ba, tsaka pa lang nare-realize na kailangan nilang magnegosyo. Okay, so yan po yung background ko. Naging teacher pa ako sa Batangas. And ayun. So ito po yung, 'di ba, parang nagbigay sa akin, kumbaga nagtapik na bakit nga ba kailangan ko mag-shift sa pagiging empleyado, 'di ba? From pagiging empleyado to pagiging negosyante. So ito po, based po sa pag-aaral, 'di ba? Meron po tayong tinatawag na cash flow quadrant. Okay? So, kung makikita niyo po dito, nahati po siya sa apat. Okay? Yung E po stands for employment. S po, self-employed. B for business. I for investment. Okay? So, nahati po yun sa apat. Ngayon, meron po tayong tinatawag na dito sa left, okay, left quadrant and right quadrant. So, sa left quadrant naman, meron po tayong tinatawag na active income. Okay, dito naman sa kabila, meron tayong tinatawag na passive income. So, alamin natin kung ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawa. Okay, so dito sa active income, nasa baba niya po yung employment and self-employed. Ibig sabihin, pag nasa active income ka, no work, no pay. Ibig sabihin, kapag hindi ka nagtrabaho, okay, sabihin natin may trabaho ka, pero nag-absent ka, nagbakasyon ka, so, sa mga times na hindi ka pumasok, di ba, ibig sabihin, kapag di ka nagtrabaho, walang pera na papasok sa'yo. Okay, compared po dito, kapag passive income, okay, ma-experience nyo po yung tinatawag na no work with pay. Gusto nyo ba nun? Sige, check natin sa mga participant natin kung gusto ng gano'n, no work with pay. Okay, yung iba, pwedeng na-experience na yung gano'n, yung iba, papunta pa lang doon. Okay? So, patype naman nga ng me kung gusto ma-experience na magkaroon ng passive income or tinatawag na no work with pay. Ayan, si Kuya Antonio. Hello po, Kuya Antonio Edmo. Ayun. So, aside po dyan, meron din po tayo tinatawag na poor side. Okay, poor side.
Kung titingnan nyo dito sa active na income, dito sa left quadrant, meron po kayo dyan mababasa na per side. Okay, 95% po of the population. Ibig sabihin, kung i-observe nyo, titingnan nyo, yung population natin, sabihin natin Pinas. Okay, yung population po ng Pilipinas, 95% po doon may hirap. Okay? 95% mahirap. Ibig sabihin, bakit mahirap yun? Kasi under po sila, 'di ba, sa pagiging empleyado and self-employed. Ibig sabihin, 95% na yan, sa poor side na yan, yung remaining 5%, yun po yung pinagatian nilang pera. Imagine niyo, ang dami nila empleyado, ang dami pong self-employed, pero yung pinagatian po nila is 5% lang po na yaman or pera. Okay? So, malalaman nyo na kung bakit nga ba maraming mahirap. Okay? So, ngayon, dito naman sa kabila, rich side of the population, okay, only 5%. Ngayon, konti lang yung nasa negosyo or mga nasa investment. Okay? 5% lang po. Ngayon, bakit dumarating sa point na nagagawa nila lahat, 'di ba? Super dami ng pera nila, nabibili nila yung mga gusto nila. Kasi nga po, 5% lang po yung nasa negosyo, okay? Yung nasa ditong right side, nasa right quadrant. Ngayon, 95% po, 'di ba, ng yaman ng Pilipinas, yun po yung pinagatian nila. So, syempre, kung titingnan nyo, 'di ba, makikita nyo naman na konti lang sila, tapos super dami or laki ng pinagatian nilang yaman. Ibig sabihin, ganun po talaga. Okay, ngayon, kung titingnan nyo, meron kayo dito nakikita sa right side, di ba, na 80,000 pesos monthly. Ibig sabihin, ayan, ibig sabihin, nakikibasa tayo sa comment, and ibig sabihin, kapag nandito ka sa right side, okay, nasa right quadrant ka, nasa passive income ka, darating yung point, darating yung time na monthly may pumapasok sa'yo 80,000. Sabihin natin minimum 80,000. 'Di ba? Ganun po kapag meron kang passive income na kahit hindi mo na, 'di ba, hindi ka nagtatrabaho, hindi mo, wala kang gawin sa isang araw na yan, 'di ba, isang buwan na yan, meron at meron papasok sa'yo. Since, 'di ba, basta nasa negosyo ka. So, wala naman pong masama, 'di ba, kung gusto mo magkaroon ng passive income. Kung ngayon, 'di ba, as of now, nasa kabilang quadrant ka, nasa empleyado ka, nasa self-employed ka, okay lang naman po 'yan. Mas maganda dumating yung point na makalipat ka po sa kabila. Okay? Ngayon, bakit nga ba kailangan, 'di ba, magnegosyo? Eh, kasi ako, kagaya ng ating mga speaker, di ba, sharer, mga dating empleyado, bakit kami nag-shift sa pagiging negosyante? Actually, hindi naman talaga siya namin linya, di ba? Medyo malayo, pero medyo malayo naman dun sa ginagawa namin, pero ba't nilakasan namin yung loob namin para magnegosyo? Okay, sabi nga dito ni Manny Villar, I am of the firm belief that poverty can only be reduced through business. Ibig sabihin, isa din po siya, di ba, sa nagsasabi na para malesen, di ba, para malesen yung kahirapan, di ba, mga makahirapan dito sa Pilipinas, dapat nasa negosyo ka. And aside dyan, in-encourage niya rin po, di ba, yung mga OFW natin. Alam ko, marami po dito OFW. Okay, in-encourage po, sabi ni Manny Villar, in-encourage niya, kahit mga OFW na magnegosyo. Bakit? Okay, marami tayong OFW. Yung iba, naka-base po sa ibang bansa na doon na po nakatira. Yung iba naman po, naandun lang para magtrabaho. Ngayon, bakit kailangan magnegosyo? Kasi nga po, 'di ba? Marami pong OFW, yung decade na po na nagtatrabaho pag-uwi mo sa Pinas, 'di ba? Sabi natin may pera pero after ng ilang buwan, back to zero. So, kapag medyo bata-bata pa sila, ang gagawin ulit nila, balik ulit ng ibang bansa para mag-ipon. So, which is medyo mali, okay? Kaya mas maganda, habang nasa ibang bansa ka, 'di ba, nasa contract ka pa, i-maximize mo yung time mo na naandyan ka. Kasi mas maganda pa rin po na ngayon pa lang na nasa ibang bansa ka, naglalaan ka ng pera, 'di ba, sa sahod mo na ilalagay mo talaga sa negosyo. Para kapag dating po ng point na nag-for good ka, uwi ka ng Pinas, meron at meron ka pong negosyo. Okay? And syempre, ito po yung next. Ayan, the surest way to get out of the rat race. Okay, ano yung rat race? Aside sa sinabi ko kanina, yung isa po sa rat race, yung sinabi ko kanina, nagigising ka, ba, magtatrabaho ka, pagod ka, babalik, matutulog, kinabukasan, ganun pa rin. Isa din po itong rat race. Okay, meron din po tayong tinatawag na rat race. So, ang pinakatanong, big question mark, paano nga ba makaalis
sa ganitong cycle or rat race. Okay? Darating yung point na magsweldo ka, di ba? Kinsenas katapusan. After nun, kapag nakuha mo yung sahod mo, na ang next na gagawin, bayad sa mga utang. Okay, gasto sa bills, bili ng mga pagkain, sa kuryente, sa mga renta, kung yung iba po nagre-rent pa. Okay, after po nun maubos ng sweldo mo, ang next step, okay, next step talaga no. Ang next na naman na gagawin, utang. Utang ka ulit kasi sabihin natin, kinsenas ka sumahod, tapos katapusan naman, dun mo naman ipapangako na dun ka magbabayad sa sweldo mo. So yun po yung cycle na yung iba, di ba, sanay na sila sa ganong cycle, hindi pa nila na-realize na ano kayong kailangan nilang gawin. Pero yung iba, maaga pong nakapag-realize na nakakasawa po yung ganitong cycle. Kaya wala at wala ka po talagang maipon. So, ang pinaka-surest way to get out of the race, yan, maging entrepreneur ka or maging negosyante ka. Okay, so the role of entrepreneurship in ending poverty di ba? And homelessness. Ibig sabihin, sabihin natin 95% yung may hirap. Kung gusto mo pong makalesen, matulungan na mabawasan yung mahirap, ikaw mismo. Okay, ikaw mismo magnegosyo ka para makatulong ka sa Pilipinas. And kapag the moment na maka-survive ka na, 'di ba? Kumita ka na ng malaki, nasa negosyo ka na, ikaw na may tutulong sa iba na parang mabigyan sila ng kaalaman na kailangan talaga na magnegosyo. Ngayon, ayun, aside pa po sa sinabi ni Manny Villar, dagdag pa po natin to. Marami po sa marami po sa paligid natin. Actually, marami kayong kakilala, di ba? Tama ba? Marami kayong kakilala na mga graduates na, yung iba last 2 years pa nag-graduate, pero as of now po, wala pa pong trabaho. Okay? Legit ba? May mga kakilala ba kayong ganyan? So, kung may mga kakilala kayong ganyan, pinakasagot po dyan is magnegosyo. Sa akin kasi nung time na, excuse me, nung time ko kasi na after ko makapagtapos, hanap po agad ako ng trabaho. Okay, yung iba, medyo nahirapan po sa paghanap ng trabaho kasi yun nga po, sa sobrang dami na ng graduates, okay? So, kapag isa ka sa mga wala pang trabaho, pinaka magandang gawin mo, maghanap ka ng magandang opportunity. So, kung nandito ko pa sa Zoom, ayun, good news niyan kasi binibigay na po namin sa iyo kung paano talaga, 'di ba, magkaroon ng negosyo. Okay, aside dyan, ayan, meron po tayong tinatawag na no work, no pay game plan to financial freedom. So, kung titingnan nyo, 2 years po tayong nasa preparatory. Diba? Yung iba, pabalik-balik pa nga. Diba? Kasi maaga pinapasok ng mga parents. Tapos, meron pa pong 12 years na nasa grade school. Diba? Hanggang grade 12. Tapos, 4 years pa rin po sa college. So, imagine niyo 18 years yung in-invest yung time. Okay, time lang po to sa pag-aaral. Sa pag-money naman, sabihin natin 2 million. Yung iba, nag-exceed pa po sa worth ng 2 million, di ba? Sa pagpapaaral pa lang. Tapos, ang ending, okay, ang gending, okay, ang per month na sinasahod mo, 20,000. Actually, wala naman pong mali sa ganyan, pero dapat ma-realize nyo na oo nga, no, di ba? 2 million yung, sabi natin almost 2 million, 1 million na gastos sa pag-aaral. Pero kinikita mo monthly 20,000, ilang years ka pa kaya, di ba, magtatrabaho para lamang makabawi-bawi ka lamang sa sa nilabas mo, di ba? Ininvest mo na money sa pag-aaral. Actually, yan na 20,000, hindi po yan buo kasi marami pa pong kaltas, okay? So, imagine mo, sabi natin 20,000, super late po niyan. Okay, ngayon, ayan, dito naman po sa abroad, okay? Marami po, sabi ko nga kanina, bakit may mga OFW pa rin po na as of now, wala pa rin pong kinikita kahit sabihin natin 50 to 100,000 po yung kinikita nila monthly. Okay? Nagsi 6 figures yung kinikita nila. Pero, big question mark pa rin po sa kanila, bakit wala pa rin po silang naipon? Meron pong mangilan-ngilan, hindi ko po nila lahat, pero majority po sa mga OFW na kilala namin, nakakausap namin is, sabi natin, kokonte yung savings or zero balance pa rin po, or receive po yung naipon nila. Kasi nga po, yun lang po yung meron sila, yun lang po yung trabaho nila. Okay? Meron nga po dyan, marami pa pong sidelines. Ngayon, since nasa ibang bansa sila, marami pa rin po silang expenses sa ibang bansa, mga bills, mga sa foods, okay? And aside po doon, syempre, yung family po nila dito sa Pinas, di ba?
binibigyan pa rin po nila ng pera, nagsisend ng pera sa mga relatives nila. Okay, as support din, di ba? Tama daw, sabi ni Coach Antonio. Di ba? As support din po sa mga mahal nila sa buhay na naandito sa Pinas. So, yun po yung reason, but medyo hindi nakakapag-ipon. So, mas maganda, marami kasing OFW na merong mga tinatawag dyan na dalawang trabaho, double job, mga ganon. Pero wala pa din. Mas maganda talaga, marami ka na nun and meron ka pa rin papasokan ng negosyo. Okay? Para magkaroon ka ng passive income. Di ba? Ayan. So, ang tanong, will you sell your eyes for 1 million, worth 1 million pesos? Gusto niyo ba ng ganito? Okay, ang tanong, hindi po. Gusto mo bang ibenta yung dalawang mata? Kasi eyes to, ibig sabihin dalawa. Kung yung isa, di ba? Baka may magsabing yes. Ayun, so ibig sabihin, pag dalawa, automatic, wala ka na pong makikita. Ngayon, willing ka ba na ibenta yung mata mo, dalawang mata mo, sa halagang 1 million pesos? Ba, sabi ng iba, ayaw, hindi, big no. Di ba? Pero syempre, hindi, di ba? Pero most of us, hindi lang matang binibigay natin, kundi buong katawan at dignidad. At pagkatao, yan, tawang-tawa yung OFW natin from Spain. Eh, hindi natin kilala yung name, OFW Spain ang nakalagay. So, ibig sabihin, ibig sabihin, hindi po natin nakikita yon. Ang tinitingnan natin, ayaw natin ibenta yung mata. Pero, yung katawan natin, since, di ba, marami sa ating tatrabaho, 24 hours, 16 hours, di ba, konti lang yung pahinga, di nila nakikita. Pero parang same lang din naman. Di ba, halos binibenta mo lang din naman lahat. Yung effort, yung pagod, di ba, ganun po siya. Ngayon, eto, basahin natin to. Work and business, okay, yung negosyo and pagtatrabaho, pareho po natin silang bibigyan ng para natin sila bibigyan ng time, money, effort, okay, gagalingan, sisipagan mo lahat, okay, lahat gagawin para mag-succeed sa buhay. Okay, yes. Ayan. So ngayon, pag may trabaho ka, you will only survive. Okay, nakakabayad ka ng bills sa bahay, sapat lang na panggastos sa family. Kung OFW ka, padala lang po dito sa Pinas, di ba? Goods na yun. Ngayon, sa trabaho, same po. Gagalingan mo, 'di ba? Mag-effort ka, mag-sacrifice ka, since nasa ibang bansa ka, makikisama ka sa mga trabaho sa ka-workmate mo, lalo na nasa amo mo, okay? So sisipagan mo, pupuhunan mo, at lalong-lalo na hindi po siya madali. Okay, ngayon, pag nagnegosyo ka, okay, malaki po yung percentage na umasenso ka since nasa business po yung pag-asenso. Okay, makakapag-ipon ka kasi kikita ka ng malaki. Aside sa negosyo na inaantay mo na pera na papasok sa'yo, meron ka pa pong trabaho. Okay? Dito, makakapag-ipon ka kasi kikita ka ng malaki, pwede ka na makapag-for good. Kasi the moment na kumita ka, di ba, malaki yung magiging savings mo. Okay? Matutulungan natin, or ikaw mismo, matutulungan yung sarili mo na, di ba, OFW ka. Okay? Sa business, same lang din po. Same lang sinabi ko kanina, gagalingan mo sa trabaho. Okay? Same lang po yan. Same sa trabaho and sa negosyo, gagalingan mo, sisipagan mo, di ba, magsasacrifice ka. Pareho ka lang din mamumunan, okay, para mag-succeed ka. Ngayon, profits are better than wages. Wages make you a living, profits make you a fortune. So, sabi ko nga po, wala pong masama sa pagiging empleyado kasi yun nga po, di ba? Ako dati din po ako empleyado, pero nag-enjoy lang din naman ako noon, pero maga lang po talaga ako nakarealize. So, yung pagkakaroon ng trabaho for survival, gusto mo lang makatulong sa sarili mo, sa family mo, pero kung gusto mo talagang umasenso sa buhay, mabili yung mga gusto mo, dapat meron ka po talagang negosyo. Okay? So, lahat po yun requires one important component para maging posible. Okay? Eto tayo. Diba? Sabi nga ng iba, sabi ng iba, time is gold, di ba? Time is running, so mas maganda pahalaga natin siya. Kasi kapag hindi natin pinahalagan yung time, di ba? Inayaan lang natin yung mga opportunity na dumaraan sa atin, ito po yung pwedeng mangyari. The moment na hindi natin pinahalagan yung bawat oras na binibigay sa atin ng nasa taas. Okay, darating yung point na kapag tumanda tayo, di nga tayo sure, di ba? Yung iba sa atin, di tayo sure na marireach natin yung age na ganyan. Kaya mas maganda ngayon pa lang, habang bata ka, minimaximize mo na lahat, di ba? Maging successful ka na. Tama ba? Dapat ganyang age pa lang, 16 ka pa lang, 20s ka pa lang, 30s ka pa lang. Gawin mo yung best mo para maging successful ka na.
So ito, di ba? Kapag hindi mo minmaximize yung time mo, hindi ka nag-risk ng mga opportunity, ito po yung pwedeng sabihin mo sa dulo. Okay? Yung sayang and full of regrets. Manghinayang ka kasi dapat pala ginawa ko. Okay? Manghinayang ka kasi humina yung loob mo at that time. Di ba? Dumating na yung ganyang age mo, marami na opportunity na lumagpas sa'yo na hindi mo naman na-grab. Okay? Yung manghihinayang ka talaga. Okay? Yung next naman, kapag minaximize mo yung time, ginrab mo yung mga opportunities na dumarating. Kasi yun nga, grab ka lang ng grab. Mag-fail ka, okay lang naman. Kasi dun lang din naman yan, okay? Success pa din naman yung papapuntahan mo. Okay, ngayon, kapag ginrab mo, minaximize mo yung time, pinahalagahan mo, kaya darating yung point, sasabihin mo sa sarili mo, na buti na lang, okay, nagpapasalamat ka, and yung feeling ba na fulfilled? Na sa wakas, di ba, nagawa mo ng maayos, sa wakas, tama yung naging decision mo. Okay, gusto niyo ba ng ganito? Okay? And next po, ayan, passive income will give you the ability to save time in the future. So sabi ko nga, passive income, darating yung point na no work with pay, di ba? Ganun po yung passive income. Yung masasave po natin dyan, time na po. Okay? Yun. So dito naman, income generating years, prime years, two-third of your life. Ibig sabihin, sa age po natin ng ganito, 25, sabi natin 65 years old, ito po yung years, ito po yung taon, 'di ba? Yung moment na malakas tayo, nag-earn tayo ng pera, may mga pumapasok sa atin. Okay, mas maganda, papahalaga natin i-maximize. Okay, ngayon, okay, kasi kapag hindi po natin siya na-maximize, di natin nagawa yung best natin. Eto, did you know that age of 60, ayan, 50. Kaya, bibilisan natin si Coach Antonio, di ba? Dodoble natin yung sipag. Okay, so did you know at age 65, 84% po doon broke, 8% still nagtatrabaho, 6% well-to-do, and only po 2% are wealthy. Okay, ikaw lang naman mamimili ng ano mo, ng future mo, di ba? So, alin ka po ba dyan? Alin po ba dyan yung gusto mo? Okay, so, syempre, dun tayo sa wealthy. So, kung gusto natin lahat sa wealthy, para madagdagan yung 2%, biruin mo 2% lang, di ba? Ngayon, the solution is to build a business. Kailangan mo pa magkaroon ng negosyo na magpo-produce po sa'yo ng passive cash flow. Okay? Napaka-active ni Kuya Antonio. Ayan, hello po. Ngayon po, meron tayong tinatawag na traditional business. Kung gusto niyo po kumita, di ba, na nasa Pinas na lang kayo, kumita ng sabi natin 6 figures monthly. Okay, 100,000 monthly. Pwede naman po, wala naman pong masama. Okay, yun nga lang, pwede ka po mag-start ng mga traditional business, kagaya ng restaurant, pero dapat, kailangan mong i-ready yung mga puhunan. Okay, kailangan mo dito sa restaurant, meron ka po dapat na 2 million. Laundry, meron din po, marami kami nakakausap na naglo-laundry, pero yung iba talaga, medyo nalulugi. Okay? Laundry, 1.5 million. Grocery, 1 million. Coffee shop, 1 million. So ngayon, kapag gusto mong kumita ng ganyan, gusto mong traditional business, may mga i-consider ka po. Okay? Ito yung mga kailangan i-consider. Marami ka pa palang isipin, marami ka pang aasikasuhin. Okay? So, kailangan i-consider yung location, yung brand, suppliers, employees, accounting, okay, yung mga business permit, yung mga papeles, okay, operational expenses, kasi marami pa pong gastos dyan aside sa, di ba, nag-open up ka ng traditional business, pangpasahod pa po sa mga empleyado nyo, okay? Sa mga maintenance, marami pa po yan kailangan consider. And syempre, lastly, advertising. Okay, ngayon, meron pa rin po tayong tinatawag. For example, sabihin po natin nag-traditional business ka. Okay, meron tayong sakit sa ulo daw minsan. Okay, meron tayong tinatawag na competition. Okay, bigay ko na lang na halimbawa, tindahan. Kasi marami talagang nagpuput up ng tindahan. Sa iba, pwedeng maliit lang po yung puhunan, di ba? Yung iba naman, sabihin natin kahit anong klaseng traditional business. For example, nagput up ka ng traditional business. Okay, kapag nakikita ng nasa paligid mo, ng mga neighbor mo, mga neighbors, mga neighborhood mo, 'di ba, na medyo pumapatok, malaki yung kita. Siyempre, after niya na ilang araw, okay, maniwala ka na sa hindi, sabi natin ilang weeks, ilang months, kinabukasan niyan, meron ka na pong kapareho na negosyo. Okay, galing po yung competition.
Ayan. So, kung nakikita nyo, di ba, marami na pala kayo. Yan, word na gaya-gaya. Actually, sa traditional business, sa gaya-gaya, medyo, ano siya, para sa akin, medyo, ano pa din siya, parang off na ginagaya yung negosyo mo, di ba, malulugi yung isa. Pero dito po sa negosyo natin, okay lang po na gaya-gaya, as long as po nagtutulungan tayo. Kasi dito, meron po tayong system na tulungan po talaga tayo dito, hilaan po tayo pataas. Okay? So, ito po yung competition. Marami na pong option na pwede pong bumili. Okay? Bawa, sa kapitbahay mo lang, meron kang tindahan. So, kung ano yung paninda mo na medyo patok, gagayahin niya, tapos magkakaroon tayo ng sale. Di ba? Para sa kanila bumili and magkaroon sila ng benta. So, ganun po yung nature talaga ng mga Pinoy, okay? Pag nagkaroon ng traditional business. Ngayon, aside po dyan sa competition na yan, meron pa po isang mas malupit, okay? Ngayon, yung mga lalaking companies, 'di ba? Since malalaking company sila, malalaking company, nag-open po sila ng malaking mall, 'di ba? Para lahat ng kailangan ng mga consumer na andun na po lahat sa kanila. Okay, mapabangko man 'yan, mga restaurant, mga remittances, minsan nasa mall na po lahat. Ngayon, syempre, magkakaroon ng option yung mga tao na mas pipiliin nila sa mall kasi ando na lahat ng kailangan mo, hindi ka nalalabas pa. And aside doon, di ba, nasa mall ka na, di, malalambigan ka pa. Ganon minsan yung ano, yung competition. Di ba? Ganon kapag nasa traditional business. Ngayon, punta naman po tayo sa franchising. Okay, sa franchise naman, ayan, meron tayong tinatawag na, alam ko, yung iba mahilig sa inasa 7-Eleven, sa Jollibee. Okay, ngayon, kung gusto mo mag-franchise ng ganyan, kailangan pa magkaroon ng puhunan na 12 million sa Mang Inasal. 7-Eleven dapat meron kang 2 million. Okay, Jollibee 40 million. So, wala naman po masama kung meron ka pong kung meron kang ganyan, 'di ba? Meron kang ganyang kalaking pera, ganyang milyon, pwede ka naman mag-invest para sa franchise na ganyan. Okay, kung wala naman, okay lang naman po kasi itong negosyo na meron kami, pwede po kayo mag-start, 'di ba? Sa maliit lang pong puhunan. Okay, ngayon, ayan. Kung familiar kayo kay Donald Trump and Robert Kiyosaki, kahit po sila, 'di ba, nire-recommend nila na mas maganda pa rin po na nasa negosyo tayo. Okay, mga kilalang tao. Okay, sinasabi nila negosyo pa rin. And aside dyan, si Richard Branson, okay, sa Richard Branson Network, sabi din niya dito, so I am tremendous believer in network marketing. So I am a great believer in entrepreneurs. I think all the future jobs in the 20 to 30 years will be created by network marketing. So, ibig sabihin, aside doon kanina kay Robert Kiyosaki, kay Donald Trump, and dito kay Richard, di ba? Kahit sila po, di ba, nagpapatunay na mas maganda talaga na nasa networking ka. Okay? And eto po, share lang din po namin sa inyo, ba, yung malulupit, magagaling naming Mentor Jessica, and Mentor Jerwin of Peralta. I think yung iba, familiar na po sa kanila. Kasi may times na sila po nagtutok sa Zoom namin. So, ganito po kami, di ba? Kinrate ng mga mentors namin. Okay, yan po, ang mga mentors namin, Mentor Jessica, Mentor Jerwin of Peralta. Dati po silang OFW, same din po ng iba dito na attendees natin. So yan po, kinita lang nila, okay, 5 million sa isang taon. So last, 2024, di ba? Next time i-update namin para mas ma-inspired kayo gaano kalaki yung kinikita nila. So, ayun. And next po, gusto ko lang ng simpleng buhay. Ayun, so sa akin, nung time na magde-decide ako, sabi ko nga, gusto ko na magkaroon ng simpleng buhay. Pero hindi po yung simpleng buhay na okay lang na nakakain ka ng ilang beses sa isang araw, di ba? Sa iba, pwedeng yun po yung simpleng buhay sa kanila. Pero sa akin, and sa karamihan po na naandito ngayon, ang simpleng buhay para sa kanila, yung bang dumating sa point na kapag may mga problems, mga blessing, challenges na binibigay sa'yo, okay, wala ka na masyadong isipin kasi minsan, karamihan sa kanila, ang pinakaano lang naman is pera. Okay? Dumating sa point na makapag-travel ka, okay? Ganun yung simpleng buhay. Mabili ko, mabili natin kung ano yung gusto natin, mabigay natin sa parents natin, sa family natin yung buhay na gusto nila. Ganun po yung mga, yung ano, yung term talaga sa akin ng simpleng buhay. Ngayon, binibigyan po, 'di ba, tayo ng okay, we are offering you life with options. So, marami pong daan na pwede niyong tahakin, okay?
marami pong daan na pwede nating puntahan. Tayo pa rin po magde-decide, tayo magde-dictate. Okay, tayo magdedikta ng future na gusto natin, 'di ba? Sa mga susunod na taon. So, mas maganda since na-open po sa inyo yung ganitong negosyo, may mga buhay na patunay na po, 'di ba? Yung speaker natin kanina, mga empleyado. So, mas maganda kayo mismo makapag-decide. And aside sa pagde-decide, mas maganda gawan nyo na action kasi kapag nag-decide ka lang without action, okay, napaka-useless po niyan. Kaya mas maganda, balance lang, decide ka, actionan mo, and maging committed ka. Okay, so next. Ayan, so pakita ko din po sa inyo yung mga achievements ko. Okay, so kung ito po yung mga achievements ko, mga napapasama po tayo sa mga ranking. Okay, ito po, marami pong kumikita ng malaki sa community, sa buong company, pero isa po tayo sa mga, di ba, nare-recognize. Ibig sabihin, isa sa mga kumikita ng malaki. And ito po, mga Millionaires Club member, isa na din po tayo sa, di ba, naka-hit na po ng million natin dito sa community, sa negosyo na meron tayo. And yan po yung mentor namin, and nakapag-travel po ako sa Hong Kong and Macau. Next naman, yung napunta na ating mentor, na ating share, di ba? South Korea and sa iba't iba pang bansa. Ayun. So, aside dyan, ito, last slide. So, you just made the best financial decision in your life. So, mas maganda, sa lahat po na naka-attend dito, di ba, nagkaroon na ng realization na kailangan talaga na magnegosyo. Okay, kailangan nyo lang balikan yung mga nakapag-invite sa inyo, mga nag-assist sa inyo ngayon kasi sila po yung tutulong sa inyo para magkaroon din po ng, okay, magkaroon ng income na dinidream nyo talaga in the future. Ayan. So I think, di ba last slide na to, ibabalik na po natin ang ating spotlight. Okay, balik po natin ating spotlight sa ating napakagandang host. Back to you po, Coach Risa. Right. Alright, ayan. So, thank you so much po, Mentor Irene. Ayan, so grabe, di ba? Sa clarity, di ba, na explanation at the same time, sa realization, di ba, lalong higit sa mga OFW, mga empleyado, okay, na mga nandito right now. Ano man yung background mo, di ba, mas maganda pa din talaga na nasa business side tayo, okay? And again, thank you so much po, Mentor Irene. And sa lahat ng mga nandito ngayon, i-type mo dyan, thank you so much, Mentor.